Mga kaibigan, ang tinig na naririnig ninyo ay ang tunog ng dalawang kampana ng balinghiga. Hindi ba't napakasarap pakinggan? Ang tamis ng tunog na ito'y nanggagaling sa sinisimbolo nilang sangkap ng kasaysayan nating mga Pinoy. Umaapaw ang hangin ng kasarinlan at pagkakaisa mula sa kanilang mga malalalim na tunog. Ngunit, di ba't kayo'y nagtataka kung bakit dito sila sa Estados Unidos nakasampay upang makita ng lahat? Di ba't ito'y kasama sa ating kasaysayan? Manood kayong mabuti upang maikwento namin sa inyo ang storya sa likod ng kasaysayan. Larding! Larding! Almusal mo! Nandito na! Magandang binibini. Madalas ka ba dito? Hindi. Salamat po sa inyong pagtanggap sa akin ngayon, Ginoo. Walang anuman, bro! So, bakit ka napadpad dito? Kinakabahan kasi ako ukol po sa mga balita na may mga rebuilding gumagalaw malapit sa aming bayan. At mayroon ding mga rumor ukol sa mga bandidong Muslim na nakita sa isla kamakailan lang. So, ano ang gusto mo want, bro? More armas? Humihingi po ako ng mga kawal upang protektahan ang aming bayan. Oh! Yun lang ba? Okay! Papadalhin namin ang Company C ng 9th Infantry sa inyo. Maraming salamat ho. No problem, bro! Lang and man! Wow! Attention! Alright, build the camp. Sir, yes, sir! Private Company! Sir, yes, sir! Build the camp! Yes, sir! Sir, finish, sir! Morning, ma'am. Good morning. Good morning, sir! Magandang umaga din! Magandang umaga, Binibini. Tulad mo. Pero hapon po ngayon eh. Ha? Nagpatuloy ang pang-aabuso ng mga Amerikano sa mga sumunod na araw. Subalit, isang gabi. Miss, come with me. Huwag po! Huwag! Huwag na loob! Teka! Ano yung nangyayari? Ano? Gahasa! Gahasa! Kailangan ko magsumbong! Mayor! Alkalde! Nagbabagang balita po! May babae mula sa ating bayan, ginahasa! Ano? Ginahasa ng Amerikanong sundalo! Ano? Ginahasa! Totoo Pulong! po. Totoo Ngayon po. din! Pulong na! Pulong! Magandang gabi mga kasama. Inaasahan kong mayroon tayong mapagkakasunduang plano bago matapos ang gabi. Ngayon, handa akong magbigay ng armas. Anong armas-armas? Di pa nga natin alam kung lalaban tayo o hindi. Tapos, armas na ang pinag-uusapan mo? Alkalde, ano po bang pinagsasabi ninyo? Ginahasa ang isa sa mga babae natin. At higit pa doon, matagal na nangaabuso ang mga Amerikano. Panahon na upang ipaalam natin sa kanila na tumututol tayo. Ngunit, pag-isipan niyo naman ng mabuti mga kaibigan. Hindi naman nangaabuso ang mga Amerikano dati. Ngayon lamang naman Ngayon sila... lang sila nagsisimula. Tumpak! Yan ang aking gustong ihatid sa inyo, Alkalde. Mabait nga sila dati. Ngunit ngayon ay sumasobra na ang kanilang pang-aabuso. At sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, lalala lamang ang sitwasyon kung wala tayong gagawin. Panahon na upang lumaban. Laban! Ngayong sumasang-ayon na ang lahat Hindi pa lahat. Hindi ako sang-ayon sa gagawin ninyo.
Pag-isipan nyo naman mga kababayan ang mga bunga nitong balak natin. Kung matalo tayo, mas lalo pang hihigpit ang kamao ng mga Amerikano sa atin. At mawawala ng kapayapaan ang ating mga tahanan. Kung sakaling man namang manalo tayo, anong pipigil sa mga dayuhan na magpadala pa ng mga iba pang mga sundalo? Mamamatay tayo kung gagawin ninyo ito. At mamamatay rin naman tayo kung wala tayong gagawin. Mas matagal nating panatiliin nandito ang mga Amerikano. Mas malubha pa ang kanilang pang-aabuso. Hihintayin pa ba natin maghahasa ang ating mga asawa at mga dalagang anak? Hahayaan lang ba natin maubusan tayo ng pagkain? Wala ba tayong gagawin kahit malapit na tayong mamatay sa sobrang trabaho at kanilang pag-aabuso? Hindi! Ngunit mga kaibigan, Tumahimik ka na, alkalde! Natalo ka na! Napagdesisyonan na natin at ikaw lamang ang tumututol. Wala ka nang mababago, alkalde. Ang 800 sa atin ay magbabalat kayo bilang kakampi ng mga Amerikano na sasama sa kanila upang maglinis. Ngunit, pagdating ng oras, tayo'y lulusob. At huwag ka mag-alala sa armas. Ako na ang bahala doon. Mahusay! Atake tayo ng maaga habang ang mga Amerikano ay kumakain pa ng agahan. Ako na rin ang mamumuna sa pag-atake at gagamitin ko ang baril ng kawal na rumoronda upang magsilbing senyales na mag-uumpisa na ang pag-atake. Magaling, ngunit handa ka bang isakripisyo ang iyong buhay para sa bayan? Handa akong ialay itong buhay ko para sa ikalalayan ng inang bayan. Manggagaling ang iba sa atin dito sa simbahan at ang iba na ay sa taong kasama sa paglilinis ng mga Amerikano para sa balanggiga, para sa bayan, para sa kapayapaan. Hey, what's this? Kolera! Mga anak namin may kolera! Kolera. Kolera. Okay, guys, breakfast. Hey, let me have some too. Ah, stupid, but I've got Judy. Sugod! Puksayin ang mga puti! Laban! Laban! Oh, sugod! Patayin sila! Oh, die, die, you bastard! What's happening? I have to help! My hand! Ah! Mainit at mataas ang araw sa langit. Kumikirot ang ilan sa aking mga sugat na nakuha kahapon. Ngayon pa lang ako talaga nakahinga pagkatapos ng atake. Matagumpay ang aming salakay. Napaalis namin ang mga Amerikano sa Balangiga, subalit nilisan rin namin ito. Alam ko na sila'y babalik na may dalang mas malakas na hukbo at maghihiganti sa amin. Inilibing namin ang aming mga kasamang namatay sa salakay at ginamot ang mga sugatan. Hinakot namin ang ilang kagamitan at pagkain at umalis mula sa aming mga tirahan. Lalayo muna kami. Hintayin namin humina ang apoy na aming inumpisahan. Sana ay makatingin muling kami ng kapayapaan. I ordered my troops earlier this month to kill anyone capable of bearing arms. This meant every native over 10 years old. There could be no better plan. People from all over the world think that what I did was rather immoral, but I don't care what they say. As long as we're winning for Mother America, what we're doing is fine. I received the nickname Howling Wilderness because of this. Ang tinig na naririnig nyo ay ang tinig ng mga kampana ng Balangiga. Wala na sila rito ngayon.
ang mga kampana ay dinukot at ngayon tumutunog para sa dayuhang bayan. Sana'y may pasakamay natin muli ito upang muling marinig ang tinig nila sa bayang Balanghiga. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.